Hi my loves! Welcome back sa ating YouTube channel. So in this video is gagawa lang ako ng kaunting na pwede kong i-share sa inyo lalo na sa mga gustong mag-apply as a DH or domestic helper dito sa bansang Middle East. So ginawa ko tong video na ito dahil may isang netizen na nag-comment sa akin dating video na gusto niyang malaman kung paano ako nakapag-abroad dito sa Middle East, ano mga kailangan unang gagawin, ano ang mga kailangan requirements upang makapag-apply. So para sa iyo to ate, hello po, sana manotice mo yung bagong upload natin na video ngayon dahil sa request mo gagawan ko to. Kahit na kahit matagal na akong hindi nag-upload ng mga sharing about my experience based sa aking work dito sa Middle East, pero ito gagawan ko para sa iyo. Sana manotice mo at mapanood mo tong video na ito kasi ginawa ko to para sa iyo. So ito na, basahin muna natin yung kanyang comment. So ang sabi dito ni ma'am, nakalagay lang sa kanyang pangalan is user NT, tapos you know yung mga number symbol. Ayan. So sabi niya dito, hello po ma'am, pa-share po ng tips. First timer ako, mag-apply ako sa Riyadh. Yan sabi niya. Kung ano ang ginagawa at dapat gawin sa pag-apply. So ito na po, ginawan ko na ng video, sana mapanood mo. So bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin sa inyo na don't forget to like our video and syempre mag-subscribe na kayo kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe at huwag kalimutan mag-click ng bell button para mayroon ako mga kahit anong video na ina-upload ko dito is ma-updated kayo. So ayun na, mag-start na tayo. Padaan muna natin yung intro process. Ayun na nga, first step, ang unang gagawin mo is maghahanap ka ng legit na agency. And doon mag-inquire ka sa agency na yon at doon mo malalaman sa mismo mga staff nila kung ano ang mga need or kailangan mong gawin para magkaroon ka ng idea. So, based lang sa aking experience ang ma-share ko and hindi ko na alam kasi before nag-apply ako is meron pang COVID. Pero ngayon wala na, so medyo hindi na siguro maraming hassle. So, unang-una is kailangan may passport ka. Bago ka magkaroon ng passport is kailangan may to valid ka na ID or birth certificate. Yun ang unang-unang kailangan sa'yo para magkaroon ka ng passport. At syempre, ituturin ka nila at sasabihin nila doon sa'yo kung ano mga kailangan gawin. Syempre, kailangan mo din kumuha ng police clearance, NBI, barangay clearance, at saan ka nakatira, ganyan. Doon ka kuha ng barangay clearance. So, common na yan siya, diba? So, yan ang mga kailangan mo. At pagkatapos, papilaban ka nila sa biodata, kung ano ang ina-applyan mo, bilang age na dito sa bansang Middle East, ganun po yung nangyari based sa aking experience, ha? So, ganun po ang na-experience ko and tatanungin ka nila kung ano ang natapos mo, titignan yung ID mo, ganun po yung tatanungin nila sa'yo. So, sa trabahong ito, yung DH sa Middle East, hindi kailangan na graduate ka or hindi ka graduate, pwede ka magtrabaho dito kapag gusto mo. At saka, hindi ka pag sa selection process kasi nila is madali lang talaga. At sa agency ay, lalo na pag DH, ay wala ka ang babayaran or tinatawag ng placement pay kasi nga, provide nila yan lahat. Pagkatapos niyan, bago ka makapag-apply, may dadaan ka muna sa mga 4 na proseso, training, like TISDA, OWA, PIDUS, siyempre medical. Medical naman is kukuhanan ka nila ng X-ray, siyempre, dugo, stool, at saka urine, physical, psychological, dadaan ka pa rin sa tawag yan? Sa examination, at siyempre, hindi ko alam ngayon, sa panahon na ngayon, hindi ko alam kung may vaccine ba, dadaan ka pa ba kasi sa amin dati, dadaan kami ng vaccine, at siyempre, yung pregnancy, so, importante yan. Tapos naman, pag sa UWA, huwag kayong mag-alala, hindi kayo ibabagsak ni UWA. Kasi may 2 days kayo niya na parang tuturuan pa kayo kung ano mga dapat gawin. At saka basic lang din po. Kapag nakikinig lang kayo ka UWA sa tuwing nagtitraining pa kayo sa first day, and sa second day, yun na yata yung final. So, medyo nakalimutan ko na. So, huwag kayong mag-alala kasi hindi nagbabagsak si UWA. Tutulungan po kayo na maipasa. So, kailangan nyo lang makinig. Huwag kayong tabi-tabi sa mga kasamahan nyo. Pag nag-start na yung parang nag-klase din kayo, pag parang nag-meeting, gano'n. So, makinig kayo kay sir nyo or sino man nagturo sa inyo, babae man or lalaki. Basta sa UWA, kadalasan na is lalaki. UWA naman is hindi mo naman kailangan na marunong ka na agad kasi ang gagawin doon is yung mga basic greetings na ang salita ay Arabic. At saka yung 1 to 10, kailangan maipasa mo yan, memorize mo yung salitang Arabic na 1 up to 10. Yun lang yung pagpakilala sa sarili. So, huwag kayong mag-alala kasi memorize nyo naman yan. Kasi konti lang naman ang itatanong sa inyo ni UWA. Hindi naman yan lahat.
Basta importante yung 1 up to 10, ma-memorize nyo yung hi, hello, parang ganyan, yung mga thank you, welcome, ganyan, at yung pagpakilala sa inyong sarili. Tapos naman sa PDOS is, mag-seminar kayo niyan. So, kailangan mo kinig sa PDOS. Hindi naman nakakatakot si PDOS kasi madali lang din si PDOS. Wala kang dapat i-memorize doon. Ang gagawin nyo lang is makinig kayo kasi ina-advise nila kung ano ang dapat mangyayari sa inyo doon, kung anong aasahan nyo pagdating nyo doon, about sa mga OFW, about sa mga kaugalian dito, tradition, sa Middle East, ganyan. Sa magiging buhay nyo kung sa Middle East kayo mag-work, about sa mga nangyayari dito sa bansang to, bansang Middle East. So, yan lang po ang ikukwento sa inyo. At, syempre, bago tayo mag-alis, ay ipapaalam talaga sa atin na hindi madali ang mag-upload. Siyempre naman sa TESDA is dadaan talaga kayo sa TESDA, kailangan nyo ipasa yung TESDA. So may mga ilang araw i-training kayo, huwag kang mag-alala, tuturuan kayo niyan. At saka sa assessment na, yun na yung final, kung makakapasa ka, by group kayo niyan. So kailangan mo i-memorize yan kasi bibigyan naman kayo ng mataas na panahon, mga ilang araw para makapag-assessment kayo. So kailangan naman sa last training nyo is tutulungan naman kayo ng magiging magturo sa inyo, mag-teach sa inyo, tutulungan kayo na dapat na i-memorize nyo yan bago mag-assessment. So, huwag kayong mag-alala kasi madali lang talaga. Pag gustuhin mo is magagawa mo talaga. Ang gagawin naman sa TESDA is mag-sit up, kung paano mag-sit up ng table, kung paano mag-sit up ng mga beading, ganyan lang po. Paano maglaba, paano magplansya, paano pamamaraan sa pagluto ng mga niluluto, like kabsa, ganyan, yung mga salata. Yung salata kasi salad sa atin. Yung mga salads na vegetable, ganyan lang po. Pero huwag kayong mag-alala dahil dyan sinuturo ni TESDA is kailangan lang is magkaroon kayo ng idea. Pero pagdating dito, lahat naman yan na natutunan nyo dyan is hindi naman yan pagdating dito. Lalo na yung pag-arrange ng bed, hindi po pariho yung ano dito. Pero at least may kahit kaunting kaalaman ka ng mga about ganyan. Bale mo, makapag-amo ka ng sobrang mayaman, anak ng roya. So alam mo na yung mga ganyan kasi nga minsan ang tinuturo kasi ng TESDA dyan is parang about sa ano na yung sa hotel. So sa bahay ka lang naman, so okay lang yan. Kailangan mo din yung ipasa. So makinig lang talaga kayo. At i-memorize nyo at kailangan nyo mag-take note kayo para madali nyo lang makuha. So, ayan lang po my loves ang ma-share ko sa inyo base lang sa aking experience na awala ko sa aking pag-apply bago ako napunta dito sa bansang Middle East, sa bansang Saudi Arabia. Ayan, sa Riyadh po talaga ako. Sana mag-pray lang kayo na mapasa nyo, mag-pray kayo magkaroon kayo ng employer, magtiwala lang kayo sa sarili. Kung nagbabala kayong mag-abroad, isipin nyo ng maraming beses. At kapag sigurado ka na, pwede ka na mag-process sa inyong mga papers. Kung gusto mo talaga mag-DH, mag-apply bilang domestic helper kasi dito sa Saudi is hindi madali ang buhay dito. Dito sa abroad, sa bansang Middle East, dahil kadalasan itong mga Arabo, diba? So, hindi madali ang homesick. Kailangan mo labanan, kailangan matatag ka, lakas ng loob at may tiwala sa sarili na kaya mo to, kaya mo pinasok to dahil kinaya mo. Kasi bago ba naman tayo pupunta dito, dami tayong i-advise na kahit agency dyan, kahit ng mga uwa, PDOS, sinasabi yan sa inyo na hindi madali ang buhay dito. Mag-pray ka lang na magkaroon ka ng amo. Hindi ka kasi makapili ng amo, my loves. Hindi ka makapili ng amo kung hindi si amo ang magpipili sa'yo. So, swerte ka kung magkaroon ka ng amo na sobrang bait. Dahil kahit sobrang bait naman ng amo mo, hindi mo maiwasan pa rin ma-homesick. Dahil basta iba ma-experience mo na pag dito ka na sa Middle East. So, yan lang ang advice ko sa inyo. Kasi ang pag-abroad bilang domestic helpers is hindi madali, lalo na dito sa, labi na diri sa bansang Saudi Arabia, lisod kaayo. Siyempre, mamiss mo yung pamilya mo. Hindi madaling labanan yung homesick. Yun talaga ang yung homesick. Pero pag homesick ka, isipin mo yung mga pamilyang naiwan mo, kung bakit ka andito, nakipagsapalaran para sa kanila. So, mag-pray lang po tayo at tiwala sa ating sarili. Hindi naman tayo pababayaan ni God, diba? Para sa ating mga mahal sa buhay. And hanggang matapos yung ating kontrata na maganda yung kalabasan ng ating pagtatrabaho, maging good health, hindi tayo magiging masakitin. So, ayan na po ang ma-advise ko sa inyo. So, good luck po sa mga nagbabalak na mag-apply, lalo na dito sa Middle East. God bless sa inyo and lagi kayong mag-iingat. So, ayun lang po. Don't forget to like, subscribe, at syempre, hit the bell button kung gusto ka manood sa akong daghan pang video. So, ayun lang po. Kunti lang ang share ko sa inyo and nagdali-dali na ako kayo. Singot na ako kayo. Kasi naka-off ang aircon. Kapag nauna ang aircon, ang ingay-ingay. Maingay pa yung freezer. So, hindi nyo marinig na ayos yung busis ko. Ako din, nawala-wala na kasi nagsingot-singot ng aking likod. So, yun lang po. Bye-bye. Ate, thank you sa comments. Sa gusto mag-comment, comment down below. Try natin sagutin. So, ngayon ako ulit na ganito. So, yun lang po. Thank you and bye-bye. God bless.